Explain ko lang to mga ka-printing. Bakit tayo gumagamit ng syringe, no? Pag gumagawa ng printer, ang issue ay pangit ang print. Merong isang nawawalang kulay, halimbawa black, magenta, or yellow, depende dyan kung ano dyan yung nawawala. Syringe yung ginagamit natin. So ito, pinagawa sa akin to, tulad ng video ko nung nauna, binaklas nila, sinubukang i-DIY. So, siguro tumalsik to, nasira yung mga flex wire. Kaya ito, napalitan ko na ng scanner. Buo yung flex wire. Kasi kung papalitan mo lang siya ng flex wire, order ka pa sa Shopee, medyo matagal. Tsaka babaklasin mo to, medyo matrabaho. So, ito pinalitan ko na, nag-okay na siya. Nag-okay na. Ang error nga pala dito, nagbiblink din tong dalawa. Nakakapag-print pero hindi nakaka-photocopy at hindi nakaka-scan. Yan. Balik tayo. Ito yung syringe. Ngayon, ang problema naman niya, pangit yung kulay. Wala siyang yellow, magenta, or cyan. Pero dito sa case na to kanina, nag-test print ako, halos wala na yung kulay, black na lang. So, ganito po kasi yan. Itong ink dito sa tangke, hinihigop. Then, tutuloy yan dito sa hose, papunta dito sa mga damper. Kumbaga, itong damper na to, parang tangke din siya. Meron siyang lamang ink. Yan. Pag yan walang laman ink, ibig sabihin, hindi nakakaakyat yung ink galing dito sa tangke. Ngayon, etong banda dito, yung part na yan, banda dyan, nahandyan yung forge unit. Ano yung function ng forge unit? Siya yung humihigop ng ink mula dito. Pagka may maririnig ka dyan na parang tunog ng motor, it means na humihigop siya ng ink galing dito sa external tank, tutulay ng hose, mapupunta dito sa damper na parang tank din. Itong tank na to, ito yung nagsusupply ng ink dito sa printer head. Yung printer head, siya yung sumusulat, no? Yung nagpiprint ka, siya yung nagke-create ng photo, ng text, no? Ito yung nagsusupply ng ink dun sa printer head. Ngayon, kung walang nakaakit na ink, wala talagang lalabas na print. Ngayon, ang ginagawa natin, para maalis din yung clog dun sa pinaka-nozzle, o kaya para malagyan ng ink, ma-charge ng ink itong mga damper, gumagamit tayo ng syringe, pero pwede ka rin mag-ink charge gamit yung software. So, ito na lang yung ituturo ko na pinakamadali. No, tuturo ko tong pinakamadali. To, kailangan mo lang nitong 10 ml na syringe. Iba yung syringe na pang medical, meron pa siya ditong cover. Pero pwede yun, no? Tatanggalin mo lang yung ano dito sa tip. Pero may nabibili na syringe na pang printer. So, dapat dito, mga ka-printing, pag higop mo, yan. Dapat nasa home position to, Yan, wala, no? Yan, isa pa, no? Isang higop pa. Dapat dyan, may lalabas na ink. Tsaka hindi siya ganong katigas at hindi siya ganong kaluwag. Pagka ganong kaluwag, no, yung parang walang laban, ibig sabihin may singaw yun. Ngayon, ito troubleshoot mo kung saan yung singaw. Kung nasa tangke ba, sa hose, sa damper, o yung hose dito sa forge unit. Ngayon, sa case na to, yan, ulitin ko uli. Wala ang luwag. Walang lumalabas na ink. Dapat may lalabas yan. Tsaka pag tinurn on mo yan, dapat may lalabas na ink din. Kasi nag-i-initialize, no? Nag-i-initial charging ng ink. Ang luwag, oh. Ibig sabihin nito, may maaring may problema sa forge unit. Diyan sa loob niyan, palitin. At pwede rin dito sa cupping station, may singaw yung rubber. Yan, pwede rin dito sa cupping station. Diyan. Yan, pag bungi yung rubber na yan, yung sa gilid niyan, malambot din yung pagkakaano mo diyan sa syringe kasi
may singaw na hangin. Kumbaga, ito yung nagko-close mula dun sa printer head papunta dito sa forge unit, yung umihigop. Kumbaga, mayroon na siyang singaw kaya wala na talagang lalabas na ink doon. Kumbaga, yung gasket ay sira. Parang nagsisilbi siyang gasket. Yan. So, yun lang, no. Hindi siya magagawa kasi walang lumalabas na ink doon. So, may papalitan dyan na parts.